Enzo. May topic siya tungkol kay Kwan. Ano nangyari to kay Bongo, mga kabsat? Bongo, what happened to you? Punta natin sa attorney. Alright, here we go. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe po. Salamat. Nagkakasakit na si Bongo. Nagtatago si Bato. Si Pulong, pabiyahe para mag-eskapo. Aray ko po. Sige, mangyari kay Bongo, mga kabsat. Nakita ko to actually kahapon. Attorney, where are you? Walang sounds. Walang. Pass forward. Alright. Good morning. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw, magandang gabi sa inyong lahat. Welcome sa isa namang episode ng ating gabi-gabing talakayan. Good morning. Yang kamay na yan, oh. Yang kamay na yan, mga kabunyog, ay kamay ni Bongo. Ha? Yan, oh. Nakaswero. Nakaswero. Kamay po yan ni Bongo. Ha? Pinapakita dyan na nasa hospital si Bongo. Oh. Ha? Kaya nung nitong nakaraang mga araw, makita natin, naalala nyo yung picture nung mga senador ng minorya. 7 lang ang nandun, wala si Bato, wala si Bongo. Tapos ngayon naman, may picture si Bongo. Siya ang nag-post niyan. Kaya lang hindi niya na pinakita yung mukha niya, yung kamay niya lang. Pero kanya yan. Kanyang post po yan, mga kabunyo. So parang napapansin natin kung ano-ano yatang nangyayari dito sa mga tao ni Duterte, ano? Si Bato nagtatago. Si Pulong magbabiyahe para mag-iskapo. 2 buwan hanggang Pebrero mawawala si Pulong. Si Bongo naman nagkakasakit. Ano ba ito? Ha? Nagpa-practice na ba si Bongo na kapag lumabas ang arrestuaran sa kanya ay bigla magkakasakit? Ha? Parang kanya-kanya ng diskarte ang mga tao ni Duterte, ano? Tama. Si Roque, political asylum naman ang diskarte. Panic mode na sila. Sabi ni Isidro Ramos, hospital arrest. O nga, pwede. Pwedeng maganyan. Pwedeng sasabihin na seryoso ang sakit ni Bongo. Parang kung ano-ano nang ginagawang diskarte, ano? Kanya-kanya ng diskarte. Bahala na kayo. Kasi talagang iba-ibang problema ang kinakaharap nila. Si Harry Roque nandun na naman ngayon sa Austria. Nandun na naman sa Austria ngayon. Kasi pinaalis ng the Netherlands. Kumpirmado. Nandun na siya sa Austria. Tapos lalakarin niya doon yung kanyang bagong asylum sa application. Kasi hindi inaksyonan ng denied ng the Netherlands yung asylum application niya. Tama. Ngayon umaasa siya sa Austria. Kaya lang, nakita ko, nakarating na sa akin yung petisyon. Yung may pinipirmahang petisyon, yung mga kababayan natin sa Austria. Maalala natin na sa the Netherlands, si Joel Vega, isang Dutch Filipino. Sumulat siya sa Dutch government para i-oppose ang asylum application ni Roque, si Joel Vega. Pero dito sa Austria, nabasa ko yung petisyon ng mga kababayan natin. Ipipetisyon nila si Roque. Kukontrahin nila sa Dutch government, ay sa Austrian government. Kaya, yan mga kabunyog. Ito, si Pulong naman, di ba, magbabiyahe naman. Dinidinay niya, hindi naman the world tour yung gagawin niya. Ano pa ba yun? 16 countries pupuntahan mo, 2 buwan. Tapos hindi mo sasabihin na hindi world tour yun. Ang lagay pala na yun, hindi pa world tour, Pero alam naman natin ang dahilan nun. Bakit siya babiyahe ng matagal? Bakit siya mawawala ng matagal? Para hindi siya maimbestigahan ng ICI. Kasi pag naimbestigahan siya ng ICI, lalabas ang ebidensya, makakasuhan siya. Pag makasuhan siya, kulong siya. Yun ang malinaw dyan. Kaya, ang diskarte ni Pulong magbiyahe. Si Bongo naman, iba naman, nagkakasakit. Ano ba itong pagkakasakit niya? Totoo o bahagi na ng plano? Kung ano man ang pinaplano ni Bongo. Kasama mga kabunyog, sa kanyang post niya, ito yung post niya. Sabi ni Bongo, ito yung post niya. Yan. Ito yung sinabi sa post niya. Health is wealth. Yun, sabi niya. Yan. Yan yung niya. Daily Tribune, yesterday, kahapon ito, December 14, health is wealth. Look, Senator Bongo calls in sick, sharing a photo of himself in a hospital bed in a Facebook post on Sunday, 14 December.
He reminded Filipinos to always prioritize their health, noting that illness is a natural part of being human. Ito rin ang paulit-ulit na paalala ni Senator Bongo, pangalagaan ng ating kalusugan sapagkat ito ay katumbas ng buhay at kinabukasan ng bawat Pilipino hero. Kaya yung pinakita ko sa inyo mga kabunyog na picture, hindi po ano yon, talagang siya yon. Yan yung post niya eh. Kanyang post yan. Alagaan daw ang kalusugan. May sakit si Bongo, ano? Ano naman? Ano kayang pakulo niyan? Ha? Ano kayang pakulo niya ni Bongo? Ha? Kung ano-ano nang ano, no? Kumbaga ang kampo ng Duterte, kanya-kanya na silang diskarte. Bahala na kayo kung anong ano pwedeng gawin nyo. Kasi kanya-kanya silang problema. Oh, si Sara nga, natataranta na ngayon doon sa isinampang plunder. Alam niya na si Rimulya hindi siya sasantuhin ni Ombudsman Boying Rimulya. Kaya natataranta na si Sara. Oh, tapos si ano naman, si Bongo nagtatago. Si Pulong Duterte naman, mag-iiskapo, tatakasan ng investigasyon. 2 buwan, grabe, 2 buwan na mawawala. At 16 countries. At ang lagay niyan, ang sabi niya, hindi pa world tour yan ha. Tapos si Bongo naman ngayon nagkakasakit. Ay, mga kabunyog, mga kabayan, ano kayang mga pakulo ng mga ito? Ha? Ano kayang pakulo ng mga ito? Yan ang problema eh. Yan ang problema sa mga ito. Si Duterte, kung ang drama naman ni Kaufman, si Duterte daw, ano na, unfit na para mag-stand sa trial. Hindi na daw alam kung bakit siya nandun, bakit siya nakakulong, pati daw yung mga pamilya, hindi na daw maalala. Sus, drama naman. Drama naman. Ha? Ano? Kung ano-ano. Yung mga ano ni Kibuloy, kasamahan niyang nakakulong, nagpipetisyon for bail sana. Yung isa, yung si Canada yung apelyido, denied. Denied yung petition for bail. Yun. Kaya wala na. Work today is broken. We're all working in too many disconnected apps, and it's killing team productivity. But for the first time, there's a platform that fixes it by combining everything you need. Projects, chat, and knowledge in one place. It's all powered by the world's most complete work AI, so you can find answers from anywhere and get work done faster. Introducing ClickUp, the everything app for work. Ngayon lang, ka-announce lang ng Korte ng RTC ng Pasig, dininay yung application for bail nung Canada. Sino ba yung Canada? Yung ano, samahan ni Kibuloy. Kaya wala na. Lahat sila ngayon, ano? Pati yung mga, ano, di ba panahon ni Duterte na mayagpag yung Pogo. O ngayon, yung mga ano ngayon, involved sa Pogo, may mga kaso. Si Alice Guo, si Cassandra Leong. Wala talagang ano. Lahat ng associated kay Duterte. Pati yung online sabong, mga missing sabungero, sila Atong Ang, ayan, may kaso na rin. Ano, mga kabunyog, mga kababayan. Talagang, ano ito? Lahat ng associated kay Duterte, magsa online sabong man yan, magsa Pogo, yan. Kaya, pati yung sa drug war, pati yung sa mga corruption. Si Diskaya, sa Duterte din yan. O, tingnan nyo ngayon, naiiyak na. O, yan na yung mga nangyayari sa kanila, no, mga kabunyog, mga kababayan. Si Roque, ang daming pera. O, pero ngayon, ayun, nagtatago sa Europe. Kaya, si Chavit din, Si Chavit din, tama si Prism of Light. O, hindi na makabuelo ng kanyang negosyo si Chavit. Ano na itong mga, ng Duterte? Ha? Lahat sila may mga kaso. Si Kiko Barsaga, nasuspindi ng 2 months. Tapos may mga kaso pang inciting to sedition, inciting to rebellion. Yan yung mga kinakaharap nila. Lahat ng associated sa Duterte. Si Bantag nakakulong, ay nagtatago. O, di ba? Duterte din yan. Si Arnie Tevez. O,
Mga taga-ano yan ni Duterte, nakakulong din. Si Kibuloy, nakakulong. Sino pa ba? Lahat sila. Pinagbabayaran na nila yung ano. Si Garma, mabuti nilang pinayagan ng ICC na magtistigo si Garma. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan, talagang ang ano, sa lahat ng mga anong ito, lahat sila ngayon. Ang matindi ngayon, yung ano, mga tao ni Sara. Sila Attorney Zuleika Lopez, yung mag-asawang Fajarda. Ano yun? Actually, si Sara pwedeng hindi naman yan makakasuhan sa Sandigan Bayan at hindi rin yan makukulong kasi impeachable official yan. Pero yung mga kasamahan ni Sara, yung mga tao niya, yung mag-asawang Fajarda, Attorney Zuleika Lopez, Gina Acosta, lahat yun. Makakasuhan yun. Malversation, plunder, non-bailable lahat yun. Kaya ngayon, siguro hindi pa yan ma-aresto ngayong Pasko. Pero pagka-Pasko niyan, sa sunod na ano, mga buwan ng Enero, lalabas na niyan ang resolusyon ng ombudsman. Ready na ang mga ebidensya eh. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. Yan yung kanilang ano. Lahat ano? Lahat sila. May kaso. Kaya pati yung dalawang colonel ng ano, yung Vice Presidential Security Group o Command. Ay, nasira yung military career nila dahil kay Sara. Nasasangkot sila dun sa confidential funds eh. Sila ang ano eh, pagka-inkas doon sa land bank ng milyon-milyong cheque, dinadala sa kanila. Kaya ano to mga kabunyog, mga kababayan? Ano yan? Ano na ito? Grabe ngayon ang mga kinakaharap nilang mga problema. The end is near. Si Bongo, si Bongo, ano na yan? Iniisip niyan. Si Albayalde nga, sabi nung kaibigan ko, nasa ka na. Attorney, si Albayalde, wala na sa Angeles. Sinabi niya sa akin kung saang bansa pumunta, pero ayaw ko nang sabihin. Kita nyo yan? Kita nyo yan mga kabunyog, ano? Ano sila? Nung panahon ni Duterte, sila yung namamayagpag. Mayabang. Sila Albayalde. Yan. Kaya lahat sila ngayon kumakaharap ng grabing problema. Itong mga tao ni Sara, naiisip na nila yan. Sila Attorney Zuleika Lopez, yung mag-asawang Fajarda, iniisip nila. Delikado tayo. Kung pasok ng 2026, maa-aresto tayo nito. Hindi, sa totoo lang. Sabi ni Kirby Trinidad, siraan mo pa sila, tumutorgo. Hindi ko naman sinisiraan eh. Sinasabi ko lang kung anong nangyayari. Hindi naman ako mahilig manira. Hindi, sa totoo lang. Ang sinasabi ko bang ito, imbento ko? Hindi. Kinikwento ko lang kung anong nangyayari sa kanila. Ang naninira yung nag-fake news, nagdi-disinformation, hindi. Hindi ako naninira. Ito yung sinasabi ko, facts lang ang sinasabi ko. Na si Bongo, ay si Bato, di ba, nagtatago? Paninira ba yan? Si Pulong ay lalabas ng bansa, kukuha ng travel authority para sa 2 months. Anong purpose nun? Kung bibisita ka kay Duterte sa ama, di diretso ka na doon. Kahit 10 araw, 15 araw, mahaba na nga yun. Di ba? Pero yung 2 months. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, lahat ng associated kay Duterte nagsasuffer ngayon. Nagsasuffer sila lahat. Yung mga tauhan ni Kibuloy, yung mga trusted niyang mga ano ngayon, kasama niyang nakakulong. Wala. Yung mga trusted ni Sara, yung mga sumunod din kay Sara, yung mga tao niyang sunod-sunuran kay Sara. Di ba? Yan yun. Ano to mga kabunyog? Kung baga ako, tinitingnan ko ang mga nangyayari. Lahat sila kumakaharap na ngayon ng sari-saring problema. Si Harry Roque, di ba? Pugante. Pinaalis ng the Netherlands, papunta na ng Vienna, Austria. Wala na. Talagang grabe ang kanilang dito. Grabe ang problema nila. O sige mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Attorney, tapos ang endpoint niyan, kasalanan na naman ni BBM. Sabi ni Sara, I love you BBM. I love you BBM. Yung bason man ni BBM. Oy, mga kabsat, kwan na po. Nag-alarm na yung aking alarm clock. Time to prepare my things kasi aalis ako actually. Before 6 nandun na ako. So I need to prepare. So sakto, at least kahit pa paano nakilan tayo, 2 kay Attorney Claire, 1 kay Attorney Enzo. Ayun, may 3 akong i-upload. Thank you very much, Mapsat. Again, sa 40 plus, kanina mabot tayo ng 50 plus kanina eh. 52, 53 yata kanina yung ating
live viewers. Maraming salamat po. Again, shoutout sa mga kasama natin. Elvira G, shoutout. Diba? Si JB Rose, mega love shoutout. Ika nga, pag kinalos ang puno, unahin ang bunga. Tama, may tama ka dyan. Si Ardayan, mega love shoutout, kabsat. Elikander Kamen, Marisa Sunakawa. Sino pa? Si May Pera, Ardayan, Randy Gorospe, Mixtalks, Charger. Sino pa ba yung mga kanina nandyan kanina? Si Entime, si Annalyn, sino pa ba? Si Rosimatsu, ng mga taga-Japan, siyempre si Katkat, no? Mega love shoutout. Sino pa ba? At sa lahat po naman naman bumisita kay Maestro kasi sa totoo lang, wala talaga tayong matinong live nung weekend. Kasi nga, nasa tour ako, namasyal tayo. Namasyal din tayo. Tapos nag-live naman tayo kahapon sa kotse lang, stopover lang. So hindi siya talaga ganitong may nakikita kayong ebidensya, kundi yung nakita niyo yung live ko lang kahapon. Bunganga ko lang yung gumagalaw. Laway lang. Kahit marami naiinis sa mga garapatang pumasok kahapon. But anyway, again, maraming salamat Ma'am Dens, Rosimatsu, at sa lahat po. Thank you very much. Okay? So, bawi-bawi tayo. Lalo na sem break na namin. Kaso, sem break, may meeting pa kami sa school. Sabi ng dean namin, mag-meeting pa daw kami. Kaya sabi ko, sige, go. Pero pag natapos na itong meeting, okay na, last na to. So, totally sem break na. So, makakapagkuha na tayo, concentrate na tayo sa ating mga contents. Maraming salamat, Mabsat. No? Thank you very much po sa mga bumisita kahit madaling araw. Gising na kayo. Or yung mga iba talagang hindi pa natutulog. Yung iba matutulog pa lang. Or yung iba kagigising lang. Alright? Again, maraming salamat po. I'm so thankful po kahit pa paano nandyan kayo, sinusuportan nyo si Maestro. Maraming salamat, Ma'am Sat. Hanggang sa muli. Kita-kits tayo sa ating next live stream. Bye-bye!